Hi! May mga utang po ba tayo na kailangan bayaran monthly? Or gusto nating makita kung magkano nga ba yung dapat nating bayaran every month, or every quarter, or every year sa utang natin? Ito yung pag-uusapan natin today kung paano tayo gagawa ng amortization schedule. So halika na at samahan niyo ako, gagawa tayo ng amortization schedule from scratch. Good morning, welcome back po dito sa ating channel. Now, I would like to say thank you ulit sa mga nakasubaybay doon sa basic natin na tutorial. Now, before tayo pupunta na intermediate topics, napag-isipan ko na gagawa muna ng mga maliliit na projects kung saan ay magagamit natin yung mga natutunan natin sa basic ng Excel. So, for today, ang gagawin po natin ay amortization schedule kung saan ay makikita po natin kung magkano yung babayaran natin every month and kung magkano yung napupunta sa principal and kung magkano yung napupunta sa interest. After po nun ay pagagandahin po natin yung ating tables and gagamitin po natin yung mga natutunan natin sa basic. Now, yung amortization schedule can be done using advanced or intermediate na mga lessons or topics. However, for today, ang gagamitin natin ay yung mga basic po muna, yung mga natutunan natin previously. So, without further ado, gawin natin to. So, ang mga kailangan po natin is makuha yung principal, kung magkano po yung niloan natin, magkano yung interest per annum, ilang months natin babayaran, and kukunin dapat natin yung monthly amortization natin. After natin makuha to, gagawa po tayo ng schedule po. Una, may number, tapos sunod yung date, sunod is kung magkano yung naiwan natin na balance or outstanding principal balance, tapos magkano yung principal na binabayaran natin, tapos yung interest, and of course, magkano yung total monthly payments natin. So, pagagandahin muna natin to. And tapos yung OPB, malaki-laki kasi OPB yan. Yung OPB principal, interest, at total, pwede ng the same length. So, i-highlight mo lang lahat ng columns, tapos kunin mo yung length na gusto mo. And the same length na po yan lahat. Now, next, kunin natin yung principal. For example, may loan tayo na 1 million. And tapos, yung interest per annum niya is, lagay natin nasa 8% per annum. Yung term naman is, lagay natin for 5 years or 5 times 12, which is 60 months. And with this, kukunin natin yung monthly amortization natin. Now, to get the monthly amortization, gagamitin po natin yung function na equal sign PMT. And kung mababasa natin, yung PMT can calculate the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate. So, ibig sabihin, hindi magbabago yung payment natin per month and yung interest sa buong duration ng payments natin. In banking, ang tawag po dyan, equal amortization po. Equal lahat ng babayaran mo monthly from the start to the end. So, after nung PMT, open parenthesis lang, na ang una natin kukunin is kung ano yung rate. So, rate natin is 8% per annum. However, since monthly yung kukunin natin, kailangan natin itong i-divide into 12. Ibig sabihin, magkano yung interest niya per month. Tapos, comma, N per. Ang ibig sabihin ng N per is yung term natin. So, 60 months. And since yung 60 is months na, so hindi na natin kailangan i-divide. So, lagyan natin ng comma. Tapos, kunin natin yung principal. Now, yung FV, meaning future value, kung magkano yung natitirang future value ng principal mo, normally 0 yan siya. And yung type is kung yung bayad ba o yung payment mo o yung amortization mo will be at the beginning or at the end of the payment period. So, yung FV tsaka yung type, this is optionals. Normally 0 yan. So, pwede na natin i-skip. Yan, magko-close parenthesis tayo. And once i-enter natin yan, lalabas yung amortization natin monthly. Now, naka-negative siya
since ibig sabihin nun is bayad or minus or isasubtract natin sa principal natin. Now, hindi natin kailangan yung negative sign ngayon. So, the best way to delete that one is to put a negative sign or multiply it into -1. Once i-enter natin yan, ayan, naka-positive na po siya. So, ngayon, before tayo pupunta dito sa schedule natin, aayusin muna natin o pagagandahin natin itong nasa taas, itong data natin. So, yung 1 million, i-format natin. Ayan. I think gusto ko lagyan ng peso value or peso sign. Ayan. May peso sign na. Yung interest, okay na yan. Yung 60, since months naman yan, so okay na yan. Ngayon ito, naka-dollar sign. Now, gusto ko din siyang ilagay sa peso. However, maghahanap na naman po tayo dito. And matatagalan tayo. So, to make it easier, punta tayo dito and kunin natin to. Yung format painter, click mo lang yan and ilagay mo dito. So, nakopya niya na yung format na ginamit natin dito sa principal. I think pangit yung amortization schedule natin. So, pagagandahin muna natin. Punta tayo dito. Instead ng merge and center, punta tayo dito. And gawin nating center across selection. So, yung font, gawin natin 18, i-bold natin, lagyan natin ng back blue, and gawin natin white yung amortization schedule. So, ayan, medyo maganda na yung tignan. Ayan, diretso na tayo dito sa ating amortization schedule. So, sa number, yung number natin is kung ilang terms or ilang months natin siya babayadan. So, in our case, 60 months natin babayadan. So, instead na magsusulat ako dito ng 1 to 60, ang gagawin natin is to make a formula na sequence. So, yung sequence na formula ay gagawa siya ng sequence from 1 to magkano yung gusto mo. Now, pwede ding mag-start ng 1, tapos sunod is 5, 10, 15, 20. Depende na yun sa kung ano yung kailangan mo. Now, for this, ang kailangan natin is, yung row natin is kung ilang months natin babayadan. So, i-refer natin dito or reference natin yung C5, yung column naman natin is only 1. Kasi ang kailangan lang natin is dito, 1 to 60. So, lagyan natin ng 1. Ngayon, yung start is kung anong number mag-start yung ating sequence. So, for this is 1, yung step is kung magkano yung increment niya. So, sa example natin, kailangan natin siyang i-increment ng 1 or mag-a-add ng 1 every row na gagawin niya. So, once i-enter natin to, ayan, automatic na gagawa siya ng hanggang 60. Or, pwede din naman kapag 15 or lagyan natin 10 months lang siya babayadan, ayan, automatic na hanggang 10 lang yung sequence natin. So, ibabalik natin sa 60 and gagawa na tayo ng formula natin. Now, for the date, at maglalagay muna tayo dito ng isa pa, na amortization date. So, for example, magsisimula tayo sa June 15, 2025. Ayan. So, since nagsimula tayo sa June 15, 2025, ang first amortization natin will be on July 15, 2025. And every 15 of the month, ang gagawin nating schedule. So, take note, gagawa tayo ng formula kung saan ang ilalagay niya dito ay every 15th of the month. So, equal sign, ang function na gagamitin natin is EOM, short for end of month. So, once kukunin natin yung end of month, maghahanap siya ng start date. So, ang start date natin will be the previous month and kung ilang months yung tatakbuhin niya. Now, for example, maglalagay tayo dito ng 1. And ifo-format natin siya into short date. Ang kukunin niya will be the end of month of the next month. So, since June to July 31 yung kinuha niya. Now, hindi yan ang kailangan natin or hindi yan ang gusto natin. Ang gusto natin is kukunin yung July 15 kasi every 15 of the month yung payment natin. So, to do this, papalitan natin yung 1
instead na pupunta siya ng July, mananatili siya sa kung ano yung month ng previous amortization natin. So here makikita natin na ang kinuha niya is yung end of month ng June, which is yun yung amortization or yun yung previous month natin. After that, mag-a-add na lang tayo ng 15 days. So, from June 30 plus 15 days, nakuha na natin yung July 15, 2025. Now, next is the end of month nung previous month. So, July, comma, ang ilalagay natin is 0, which is yung lalabas will be July 31. Yun yung end of month ng July. And magdadagdag tayo ng 15 days. Ayan, meron na tayong amortization. Copy na lang natin to hanggang sa pang 60. Now, ang next na pag-uusapan natin ay yung principal tsaka yung interest. Mamaya muna yung outstanding principal balance. Now, sa principal tsaka interest, take note na yung nakuha natin kanina is equal amortization. Ibig sabihin, every month, the same lang yung babayaran natin. So, pwede natin ilagay dito, i-equal na lang to, and kunin natin yung amortization natin. And, since the same naman yung monthly amortization natin, pwede na natin kopyahin yung nasa taas. And, i-drag na lang natin to. Ayan. So, the same lahat ng monthly amortization natin. Now, ang question is magkano yung mapupunta sa principal and magkano yung mapupunta sa interest. Now, to compute this, ang gagawin natin is to use the function IPMT, short for interest payment. Now, sa interest payment, ang kailangan niya is the same pa din, yung rate, which is 8% per annum. And since per annum to, i-divide natin into 12, comma, and yung per is kung pang ilang month na natin to binabayadan. Now, for this one, now ito yung gamit ng number dito. Makikita natin kung pang ilang month na pa siya binabayadan. So, i-reference natin siya dito sa number natin. Then, comma, and per, same kanina, kung magkano or kung ilang months natin siya babayadan. Now, example, 60 months. And kaya din kanina, since months na yung nakalagay, and since yung 60 is months na, so hindi na natin kailangan mag-divide ng 12. So, comma, and then hihingi na naman siya ng principal. So, yung principal natin is 1 million. So, again, yung FV or future value and yung type is pwede nang hindi natin ilagyan. So, close and then enter. Same kanina, kailangan natin siyang i-multiply into -1. Enter. And kukunin natin yung ating format dito and kopyahin dito. So, ayan. Ibig sabihin, on the first month ng babayadan natin, out of 20,276.39 ay 6,666.67 yung mapupunta sa interest. At to compute naman kung magkano yung mapupunta sa principal, ay isubtract na lang po natin yung total tsaka yung interest. So, in the first month, out of 20,000, 13,000 lang po yung mapupunta sa principal natin. And with this, pwede na natin i-compute yung OPB natin. So, 1 million minus kung magkano yung nabawas sa principal natin. So, after payment natin, yung OPB natin will be 986,390.27. Now, computein natin yung pangalawa. Tignan natin ulit ito, yung interest natin na formula. Yung C4, C5, at saka yung C3, dapat hindi yan magbabago. Always naka-reference dyan. So, if i-fix natin to do that, highlight mo lang yung C4 and press F4. Napag-usapan na natin to na kapag may dollar sign, ibig sabihin, fix yung reference natin. And kahit na saan pupunta yung formula, hindi magbabago yung reference niya. Sa C4,
C3 hanggang C5. Ayan. Si A10 naman, since ito nga po yung pang ilang months na nating binabayadan, yung loan, and ito yung reference niya, ibig sabihin, habang tumatakbo yung formula natin pababa, dapat ay magbabago din yung reference niya. Depende sa kung saang row na siya. So, hindi natin to i-fix. Mas i-copy natin to and i-paste natin. Mapapansin nyo na yung formula natin, hindi nagbago yung principal, interest, tsaka term. However, yung number dito is nagbabago siya. Depende sa kung anong row. And then, yung principal natin, kagaya kanina, i-minus na lang po natin from the total and yung interest. So, pwede natin na i-copy and i-paste sa buong schedule natin. So, yung principal natin, yung last outstanding principal balance minus kung magkano yung principal na nabawas during the month. Copy. And paste. So, ayan, meron na tayong amortization schedule. Gusto kong pagandahin ito ng kaunti. Bold. And center natin. And I think gusto ko na same sila sa taas. Now, i-explain muna natin ng kaunti yung amortization schedule natin. So, every month, magbabayad tayo ng 20,276. And yung interest natin and yung principal ay computed na din. Pati yung kung magkano yung principal na naiwan after ng payment natin. Now, titignan natin to. I don't think na maganda na lahat ay may peace sign. So, tanggalin natin yung peso sign. Ayan, tanggalin natin yung peso sign. And ang may iwan na lamang is yung sa OPP. And medyo hindi na masyadong sakit sa paningin. I think maganda kung palalakin pa natin ng kaunti. Ayan. Now, I would like to explain kung paano nga ba nag-work yung equal amortization. Now, since yung monthly natin is the same at hindi nagbabago, dito sa interest at principal tayo, nagva-vary. So, sa first month, malaki yung interest na binabayadan natin at dahil doon, maliit lang yung napupunta sa principal. Now, habang patagal ng patagal, paliit ng paliit yung interest na nababayadan natin habang palaki ng palaki naman yung napupunta sa principal. So, kapag ito total natin yung principal payment natin, yan, eksaktong 1 million yung nabayadan natin. So, meron na tayong functioning na amortization schedule. I hope magagamit nyo to. And don't worry, habang pupunta tayo ng intermediate tsaka advanced, babalikan natin to nang sa ganun ay mapapaganda natin yung ginawa nating amortization schedule. Now, sa next topic natin ay susubukan nating i-print ito na sa ganun ay makita nyo kung ano naman or kung paano siya i-print ng maganda yung kalalabasan. So hanggang dito po muna tayo. Again, my name is Professor Excel. Good morning.